Nagbabalik ang isa sa mga suki nating food explorers na si Migs Almendras. At dadalhin niya tayo ngayon sa Marikina to satisfy our cravings for traditional food. We acquired the property and then we renovated. Pero after the renovation, it gave us this nostalgic feeling. Nang hinayang kami na kami lang yung makaka-experience ng ganito. So we decided we wanted to share this experience with our customers. So instead of residing here, we decided na i-convert siya into a restaurant. The comfort na binibigay sa'yo ng pakiramdam ng childhood home mo. Balik Tanaw not only brings us back to our childhood, ipinapaalala din ito sa atin ang mga putaheng kinalakhan natin. Pero binigyan nila ng kakaibang atake, lalo na sa main ingredients. Hello mga food explorers! Nandito tayo ngayon sa Balik Tanaw Cafe kung saan titikman natin ang isa sa kanilang mga specialty at yun yung kanilang tapa. So ito na nga sa Balik Tanaw Cafe, kitang-kita natin ang kanilang mga tapa served with 2 eggs, atsara at sinangag rice. So kanilang baboy ramo. Next naman sa aking harapan, ito yung tinatawag nilang tapang kabayo. So excited akong matikman to. And finally, save the best for last, ito yung kanilang tapang usa. Tikman natin mga food explorers! Sarap din yung sinangag. Tama lang yung lasa, pati yung amoy ng bawang. Hindi ganun katapang, kumbaga. Pero, depende yan sa inyo. Kasi ako, sakto lang sa akin pagdating sa mga bawang. Mahilig ako sa bawang. Okay, tikman natin itong kanilang baboy ramen na tapa. Ang unang masasabi dito, napakalambot ng kanilang baboy ramen na tapa. Tikman ko with yung kanilang homemade suka. Ang masasabi ko dito sa marinade nila, para sa akin hindi siya ganun kaalat, may konting tamis. I think yung texture niya yung pinakakaiba sa mga tapang nakain ko na. Malambot siya, ang sarap ng sensation. Tikman naman natin ngayon yung kanilang tapang kabayo. Pagdating sa lasa, masasabi kong may kakaibang aftertaste na maaaring hindi kayo sanay pag kumakain kayo ng tapang kabayo. Sumusundot siya siguro pag ilang beses nyo nang nanguya yung tapang kabayo na to. Kapag hindi ka sanay, maninibago yung panlasa mo. Pero dahil yan, normally ang kabayo, laging active yan. Yung lifestyle nila, sobrang laging naglalakad, laging tumatakbo. Kaya normally, ang muscles or meat ng kabayo, mas matigas kumbaga compared to other animals. So, but it's still good. Still the same taste. I like it. If you're looking for that aftertaste, dito ka. May kakaibang sipa siya. And of course, siyempre, yung suka, dagdag lasa pa rin. Finally, eto, kinakain ko to nung bata ako. Tapang usa. Na-excite ako dito. Childhood ko to. So, tikman natin tong kanilang tapang usa. Pagdating sa lambot, kung i-rank ko yung kanilang tapa, para sa akin, ang pinakamalambot, yung baboy ramen na tapa. Susunod yung kanilang tapang usa. At panghuli, yung kanilang tapang kabayo. Pagdating sa lasa, masasabi kong halos magkakapantay ng lasa at nagkakaiba lang talaga sa aftertaste. Yung aftertaste ng tapang usa, meron siyang sipa ng smokiness sa bandang dulo ng pagkagat mo. Ayan. Ito naman guys, titikman naman natin ngayon yung kanilang patarol. Thank you, Sir Charles. Dark chocolate, itong nasa ibabaw. At kapag binuhos na yung kanyang tablea chocolate, matutunaw to at maghahalo sila sa cup. So, ayan na siya. Ang galing! Oo, galing din sa dark chocolate yung konting bitterness. Parang palagay ko, yung kompleto yung experience. Hindi tama yung experience pag hindi mo talaga nalalasahan yung kombinasyon ng dalawang tsokolate. And I think that's what makes this drink very, very special. Bukod sa kanilang mga tapa, may itinatago ring masarap na sikreto ang Balik Tanaw Cafe. Part of our menu is what we call Sikreto ni Ate. Sikreto ni Ate is hindi siya nag-i-stay ng isang variety of food. Every week, pinapalitan namin siya. But these foods are the known comfort food ng mga Pilipino. Ito yung mga kaldereta, pininyahang manok. We also have this meal called wok na toy. Ano kaya ang sikreto ni Ate na mauungkat ni Migs?
Yan ang sikreto ni ate. Tikman na natin to. Pinakamalapit na sa akin palagay ko, menudo. Parang may pagka-menudo siya na may konting twist. This is unique here in Marikina. It's a version of menudo na nilalagyan ng pickles. So that's part of the rotation ng sekreto ni ate. Doon nanggagaling yung tamis tsaka may sipa, yung pickles talaga yun. So, sarap. Siyempre, kailangan panulak. Nandito sa ating harapan ngayon ang Canela de Crema. Kung mahilig kayo sa creamy drinks, I think this is the one for you. So guys, please check out Balik Tanaw Cafe dito sa Marikina and have a great meal here. See you next time, mga food explorers! Hello mga kapuso! Ako po si Mix Almendras at ako ang bisita nyo ngayong araw na ito sa Farm to Table. At ngayong araw na to, tuturuan ko kayong magluto ng isa sa mga paborito kong, kinakain sa bahay na niluto ng nanay ko. Ito ay ang walnut pesto. Nakuha ko tong recipe nito sa nanay ko kasi kadalasan kasi pag bata ka nga, ayaw mo talaga ng mga green, takto sa gulay. So yung nanay ko, in-introduce sa akin yung pesto, siguro mga grade school ako noon, between 5 to 7 years old, parang ganon. So una hindi ko siya maintindihan, pero masarap pala siya. Now, pagdating sa pesto, isa sa mga pinakamahalagang bagay dyan, yung ingredients. Ngayon, iisipin nyo habang kausap ko kayo, bakit walnut pesto ang lulutuin ko? Mukha siyang simple, pero ang kahalagahan pagdating sa pesto or these types of ingredients, number one, saan nyo inaangkat yung sangkap na gagamitin nyo. So, ang kahalagahan dito ay dapat laging fresh yung gagamitin yung basil. Personally, mas gusto ko fresh. At normally, sa ibang pesto recipes, minsan gumagamit pa ng pecorino cheese. But for this one, we are just using regular Parmesan cheese. And it's important talaga kung ano yung ginagamit yung cheese kasi kada cheese, iba yung lasa na binibigay niya. So tara, i-grate na natin ang ating cheese. Ang galing! Ang saya-saya nito! So ang pesto kasi galing yun sa salitang, kung yung nagkakamali, pestare, ibig sabihin ng Italian, which is to pound or to crush. So ang traditional na pesto, ito lang ang ginagamit nila, dinidikdik lang nila yung dahon kasama ng lahat ng ingredients. Ngayon, syempre, dahil sa mga kapuso natin nanonood na on the go kayo, tulad ko, gagamitin ko dyan, food processor or blender. Hindi pa ito yung consistency na hinahanap natin, kailangan pa natin siyang mas i-blend at i-process all together. So dahil dyan, magdadagdag pa tayo ng konting olive oil. Ayan. Kapag ganito na yung basil ko, usually, dito ko na hinahalo yung walnuts. At magtatabi tayo ng konting walnuts for garnishing later ng ating dish. Nasa inyo po kung gaano karaming garlic ang gusto nyo. Ang sa akin lang, nung bata ako, yung nanay ko, lagi niyang dinadamihan yung garlic. And finally, ang ating cheese. Right? Ngayon, habang i-pulse pa natin to, salang na natin to kasi perfect to. Usually, for pasta, I cook pasta between 8 to 12 minutes. Importante dyan, dapat laging boiling water. Laging boiling water at kailangan mong asinan ang iyong boiling water. Ito yung consistency na hinahanap mo sa pesto mo. Yung chunkiness, yung may buo-buo. Kaya ginagamit ko rin dito, walnut. Ha? At ngayon, nadagdagan natin ng lemon. Oh, that's good. Ngayon, kukunin natin yung pasta natin. So, again, mga kapuso, nasa inyo po yan kung gaano katigas or gaano kalambot yung pasta na gusto nyo. Normally, again, dapat medyo may pagka-al dente siya kasi itong proseso na to, gagawin pa natin at maluluto pa ng konting-konti yung pasta ninyo. Bawat strand ng inyong pasta coated with the basil, the garlic, the cheese, and most importantly, yung inyong walnut. Kasi yung walnut talaga yung nagbibigay ng crunch sa ating pasta na ito.
ito na nga. Ito na ang ating walnut pesto. Titikman na natin siya. Tamang alat lang. Sa recipe na to, hindi tayo nagdagdag ng asin masyado kasi nga, yung cheese, maalat na. So guys, please, thank you so much for having me. At kapag sinubukan niyo itong recipe na ito, go ahead, tag me at Migs_Almendras. Thank you guys. I hope you have a great day ahead.